Andito na nga sa atin ngayon ang pinakasulit, pinakamaganda, and pinakamalupet na upgrade ni Infinix Smart 10 ngayong 2025. Eto guys, si Infinix Smart 10 Plus. So etong phone niya na to ay notorious I'm Batman. sa pagkakaroon ng similarity sa pinakausong iPhone Air or si iPhone 17. Basta yung kakalabas lang ngayon, guys. And not to mention, sa halagang 4,000 pesos. Yes, you heard it right, 4,000 pesos lang, guys. And meron na siyang amazing specs kagaya na lamang ng 6,000 mAh battery, 120Hz smooth display, and 300% ultra volume dual speakers. So, ilan lang yan. And of course, stay tuned dahil kung parehas ko sa karing cloud chaser but on a budget, well, baka eto na ang phone na para sa'yo. Kaya naman, hindi na natin patatagalin pa at sisimulan na natin in 3, 2, 1. Let's go! Hi guys! I'm Tin and this is JTin TV. Eto na nga si Infinix Smart 10 Plus. Pero bago yan, announce ko lang pala sa inyo na meron tayong tatlong Samsung devices na giveaway. So kung gusto niyo sumali, well, definitely subscribe to our channel and just follow the mechanics. Okay, balik na tayo dito kay Infinix Smart 10 Plus. As you can see, napakaganda and very upfront lang yung kanyang packaging. Simple lang talaga siya, guys. And yung variant nga pala ng nabili namin is yung kanyang 4GB of RAM but expandable siya up to 8GB with 128GB of storage. Eto nga pala ay priced around 4,300 nung nabili namin siya with voucher na yun, guys, and may possibility pa na bababa yan. Depende na lang sa sale ng Shopee. Ngayon, buksan na natin. Yeah. Iyan, bubungad sa atin syempre si Infinix agad-agad. Let's get it. Balot na balot siya, guys. Also, nandito sa baba yung kanyang mga accessories. Gaya na lamang nitong kanyang charging adapter, yung kanyang USB to Type-C na charging cable, and yung kanyang clear case. But I suggest na bumili na lang kayo ng case na gusto niyo talaga para mas aesthetic and, you know, according to your liking. Ayan din yung kanyang paperworks. And of course, yung kanyang cutesy na SIM ejector pin. So much for that. Yun lang naman yung laman ng kanyang box. Dito na tayo sa mismong phone. Just look at that. She's so gorgeous, guys. Akalain mo sa halagang 4,000 pesos, makakakuha ka na ng isang phone na napakasulit na meron na siyang iPhone-like na appearance. Although, the only difference lang dito, guys, is yung kanyang camera module. Ito talaga yung medyo panira. Kasi una sa lahat, square siya, whereas si iPhone Air is yung shape niya, bilog. And isa lang yung camera, pero eto, guys, dalawa. Also, wala siyang Apple logo. But I love how the back is matte finish. Kasi, guys, hindi na siya masyadong nadidikitan ng mga fingerprint. Also, it has a glass front, plastic back, and plastic frame. But it feels premium naman to me. And talagang 4,000 pesos, ang ganda niya na, guys, appearance-wise. So, kung cloud chaser ka talaga, well, bentang-benta na to. Napaka-unique ng design niya, guys. Wala pa akong nakitang smartphone na may ganito kagandang design sa gitong price range. Also, it has IP67 dust and water resistant. So, mga water splashes, medyo naulanan ka, hindi ka na masyadong magpapanik na baka masira agad yung phone mo. But please lang, huwag nyo nang sadyain na ilubog talaga itong phone na to. Kasi, sayang naman yung 4,000 pesos nyo. Now, for its buttons and ports, dito sa baba, makikita natin yung kanyang 3.5mm na port, microphone, Type-C charging port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa left side, makikita natin yung kanyang SIM card tray. Ayan, dalawang nano SIM cards yung pwede nyo ilagay dyan, and yung kanyang micro SD card. By the way, one thing I love about this one is expandable up to 2TB, guys. Wow. Kaya naman, kapag mahilig kayo mag-download ng movies, music, I don't know if uso pa ba yan ngayon, well, eto talaga, napakaganda para sa inyo. Now, dito naman sa kabila, nandito yung kanyang fingerprint scanner / power button and yung kanyang volume rockers. Sa taas naman, nandito yung kanyang secondary speaker, kaya naman mas boomy na talaga yung inyong music and mga tugtog every time na naglalaro kayo with this phone. As mentioned, it can get up to 300% ultra volume with its dual speakers. Kaya naman, guys, talagang magpa-party tayo with this phone. O diba, sa halagang 4,000 pesos, halos mag-party ka na with this phone.
Also, it has a very big flash dito sa kanyang likod. And may flash din siya sa may harapan niya, guys. Kaya naman, if you're taking a selfie in a medyo low light, well, hindi na yan magiging problema. And pag-uusapan natin yan more mamaya. So far, for its price, build quality pa lang, sinusurpresa niya talaga tayo. Kaya naman, I can say that if you're cloud chaser and appearance-wise dito sa phone ito, well, sulit na ang 4,000 pesos plus mo. Now, let's talk about the display. I can say I was kinda impressed kasi meron na siyang 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 120Hz refresh rate. Also, it can go up to 700 nits peak brightness. Kaya naman, napaka-impressive talaga, guys, na at this price point, makukuha mo na yung malulupet na features na yon. Also, as you can see, very responsive niya sa bawat clicks ko. Ayan. So, if you're into scrolling, di naman kaya nag-TikTok, nag-FB, well, wala ka talagang magiging problema dito. Hindi ka pa ma-frustrate na baka mag-lag yung phone mo dahil responsive and mabilis na siya, guys. Especially with casual activities lang dito sa phone nyo. Also, I love na punch hole yung kanyang display and it has minimal bezels lang. Kaya naman, kapag nanonood ako ng movies, well, kitang-kita talaga and napaka-wide ng screen ko. Also, when I'm into gaming, well, I love na very vivid yung nakikita ko dito, guys. At so far, sa kanyang display, well, wala na talaga akong maka-complain because this one for 4,000 pesos and napakasulit niya na. Now, let's talk about the performance. Meron nga kayang plus dito kay Infinix Smart 10 Plus? Well, it's just the same when it comes to specs compared dito kay Infinix Smart 10. Still, it has the same processor, Unisoc T7250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Exactly the same lang talaga sila, guys. The only thing lang siguro na plus when it comes to Infinix Smart 10 Plus is yung kanyang Antutu benchmark. Umabot na siya ng 368,000 as you can see, which is pretty high na, guys, yung scores ng mga Android phones. And it's said na yung Antutu benchmark version 11, mas tinaasan na daw nila yung performance or yung scores ng mga phones. So, still, even if it has 368,000 plus na score, hindi ko pa rin masasabi na gaming phone na siya. Or mas mataas or mas better na siya kay Infinix Smart 10. Kasi before, nung tinas namin si Infinix Smart 10, nasa around 260 to 280,000 plus na siya, guys. And at that range, okay na siya, guys. Pero ngayon, we cannot solely rely lang sa scores ni Antutu benchmark. So, tinas namin ang phone ito sa iba't ibang games. Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Dito kay Mobile Legends, guys, makakakuha tayo ng ultra graphics with high frame rate. Okay naman siya. Smooth naman yung paglalaro dito. Wala mga paglalag, as you can see. Okay naman din yung kanyang mga graphics. And wala rin siyang frame drops. So far, when it comes to Mobile Legends, okay na okay talaga yung ating performance dito kay Infinix Smart 10 Plus. Now, let's go to Honor of Kings. Dito, guys, makakakuha rin tayo ng ultra graphics with high frame rate. Still, wala tayong na-experience na throttling, frame drops, and paglalag. Okay na okay yung ating bakbakan dito kay Honor of Kings. Also, don't expect too much dahil nga 4K lang to. When it comes naman kay Call of Duty, dito, medyo, guys, nagandahan ako. Although we only have medium graphics and high frame rate, still, isa sa mga nagustuhan ko talaga is dual speaker nga yung phone na to. Kaya naman, rinig na rinig talaga natin yung bakbakan. Also, may mga konting paglalag lang akong na-experience, guys, kasi medium graphics lang siya. But overall, you can still play naman dito sa phone ito and okay naman yung experience. Hindi nga lang siya as smooth as we expected, but considering the price and considering din naman yung kanyang processor, acceptable naman dito kay Call of Duty. Overall, decent performance na yung makukuha nyo dito kay Infinix Smart 10 Plus. Hindi siya pangit or lag, pero hindi rin siya super smooth. I can say if you're just into casual activities like scrolling, binge watching, o di naman kaya yung mga typical lang na ginagawa, especially like for me as a girl, wala talagang magiging problema dito sa phone ito. So far, kung hindi ka naman gamer, kung mga daily task lang like tawag, text, o di naman kaya pag sa social media, wala ka talagang magiging problema dito. And dagdag ko pa na meron na siyang memory expansion, kaya naman perfect na perfect at hindi ka talaga mamomoblema na baka mag-overload yung inyong mga files dahil aabot ka
ng 2TB. But yes, for me, 4GB of RAM with 128GB of storage is just enough. Now, let's talk about isa sa pinaka-love ko about this phone. It's the battery. Kaya naman pala may plus kasi dito pala talaga siya nag-improve. So, from 5,000 mAh, eto guys ay meron ng 6,000 mAh. Kita mo yon sa 4,000 pesos mo, kayang-kaya niya na kahit all day naka-on yung data mo, hanggang gabi, meron ka pa ring battery. Eto guys, ang isa sa pinaka-impressive na nakita ko dito sa phone na to dahil ginamit ko siya buong araw, nag-social media ko. Siguro yung pahinga ko is yung kain lang. But overall, okay na okay yung performance niya guys. Talagang nag-long last sa akin tong phone na to. And dagdag ko pa na kahit nga kamukha niya si iPhone Air, it has twice the battery. So kung ano yung lacking kay iPhone Air, eto ata yung pupo na guys. Kaya naman, if you're like me who loves binge watching, manood ng series and movies, well, eto ata ang perfect na phone para sa inyo. Now, when it comes to its charging, meron tayong 18 watts na fast charging dito sa phone na to. So, aabot ka ng 2 hours and 40 minutes kapag ginarge mo siya from 0 to 100%. Medyo may katagalan, but it's understandable given na mura lang ang phone na to. Kaya naman, sign na yon na kahit mahaba yung gamit mo, mahaba-haba rin yung pahinga mo. Now, let's talk about the camera of this phone. Since eto nga talaga yung big deal natin kanina, well, may plus rin kaya pagdating dito. It's just the same guys, still with Infinix Smart 10. Meron pa rin siyang 8 megapixels, both sa kanyang main and selfie camera. Now, siguro maraming masasabi sa inyo na ay ang baba naman or siguro pangit yan. Well, at first, yan rin yung expectation ko guys. Pero, I can say na it still produces good quality photos. Same kay Infinix Smart 10. Nagandahan pa rin ako kasi maganda yung kanyang color reproduction, accurate pa rin naman yung mga colors and details, and sharp pa rin naman yung nabibigay niya dito kay Infinix Smart 10 Plus. The only thing lang na in-note mo dito is maganda ka dapat mag-angle and good lighting will be your best friend. Refrain ka lang siguro sa mga low light situations kasi dun talaga nagiging visible yung noise o di naman kaya distorted yung quality ng inyong photos. But overall, when it comes to objects and people, okay na okay pa rin naman yung kanyang kuha. Perfect na perfect pa rin to sa mga estudyante and yung mga nag-online business na on a budget, which is understandable sa halagang 4,000 pesos and makakakuha ka na ng decent photos. Now, when it comes naman sa kanyang video quality, makakakuha tayo ng up to 2K at 30 FPS both sa kanyang main camera and selfie camera. Now, guys, I think na this one is still a decent quality pagdating sa kanyang video. Hindi naman talaga dapat tayo mag-expect ng DSLR-like na quality pagdating sa kanyang videos, guys. Sa mga aspiring content creators, okay na siya as a start dahil maganda naman yung kanyang nakukuhang video. Yun nga lang, kailangan stable yung kamay ng kumukuha kasi wala siyang stabilization, guys. But when it comes to video naman, okay na okay pa rin naman yung kanyang results. Overall, when it comes to its camera, guys, there's nothing great about this, I can say, but it's decent. Well, hindi ka na magsisisi dito kay Infinix Smart 10 Plus. At this point, pag-usapan na natin ang mga special features ng phone ito. Una na dyan, guys, ay ang kanyang one-tap button. So, sa kanyang power button, i-hold mo lang yan ng 3 seconds and lalabas na si DeepSeek. Para na siyang ChatGPT, guys. So, you can just say something to it and isa-search niya na yan agad-agad. So, mas convenient niya ang searching lalo na kapag estudyante ka. Second is yung kanyang 4.5G na network. So, mas malakas or may advantage ka compared sa mga 4G na devices. Also, it allows you to access the Ultralink free call via Bluetooth. So, kung may mga kapwa ka Infinix na phones or di kaya naman yung mga Tecno phones na accessible din sa kanya yung Ultralink, well, pwede kayong magtawagan ng free. But take note, hindi pa masyadong reliable yung feature na yon kasi nung tinest namin siya, well, may mga certain lang siguro na distance na accessible yung call, pero pagka medyo malayo na, hindi na namin na-access or hindi na accessible yung free call. So, overall, for 4,000 pesos, meron ka ng mga ganun ka-unique na features. I think it's still a steal with this phone. Overall, recommended ba namin si Infinix Smart 10 Plus? I can say na dito pa lang sa kanyang design, guys, which is really one of my favorite, na hook niya na ako. This one is in titanium silver, but you can choose sleek black, iris blue, or ruby red. Depende na yan sa preference nyo. Yung feeling na ginagamit kong phone na to, para ka na rin nagkaroon ng iPhone Air, pero napakamura lang. Eye-catching talaga siya, guys, especially in public. Mapapalingon talaga siguro yung katabi mo. Also, I love na napakakunat ng battery
battery niya. With 6,000 mAh, para ka na rin merong phone and power bank at the same time dahil sa tagal na pwede mong magamit to. And dun pa lang sa dalawang yon, solve na ako. Kung recommended namin si Infinix Smart 10, mas recommended namin etong phone ito. So, if you're looking for a phone na durable, with longevity when it comes to its battery, and smooth display, well, definitely, eto na ata ang pinaka-budget-friendly na phone na available ngayong 2025. Na ako nagbabalak kayong bumili ng phone ito para ma-ensure na hindi talaga kayo ma-scam, maglalagay kami ng link down below. So, I think that's pretty much it. Once again, I'm Tin, and this is JTeen TV. Thank you so much for watching, and God bless. Bye!